sa unang hulog pa lang may 50 na. Tapos bubunutin ngayon kung sino makakauwi ng 50,000. So ako Parang una. raffle? Oo, raffle. Tapos pangalawa naman ikaw. So ganun yung paluwagan. So ano mangyari sa apat kung biglang may hindi nagbigay? Got questions? Ask me. PBA Paano Ba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping Kanunay. What's up, guys? Hello po sa Paano Ba Attorney? This is our third episode for Season 2. My name is Jerome Sanoy. And I'm Congresswoman Attorney Migs Nograles. Hello, hello, hello guys. Ang bilis. Anong na petsa na? Magma-March na tayo. March na. Oo. Celebrating one last week for Feb now. Oo, ang bilis no. Parang Sobra. dami mga pangyayari. Kamusta ang Feb mo? The February so far is, akala ko talaga medyo maliit lang yung events. Oo. Pero when the last time I prayed, sabi ko, bigyan mo ako ng events, Lord, sa mga days na wala ako. So ayun, dumagdag. Ang bilis ng manifestation sa'yo, no? Dadagdagan yung dates na yun. So Oo. thank God. Pero good problem yan, Yeah, good diba? problem. Na at least meron kang income, Yeah. meron kang trabaho. Kabisihan. Oo, diba? At ibig sabihin, umuusok ka na. Yeah. O, diba? Ganon. In demand. And demand na tayo. How about you, attorney? How's your February so far? My gosh, ang daming... Parang nagulat na ako. Kanina sabi ko, last weekend na pala ng Feb ngayon. Tapos, ang daming pangyayari. Tapos parang March na, ano ba yan? Ang gulo. Tapos kanina galing, sorry guys, na late kami. Dahil galing ako sa 33rd founding anniversary ng Erico T. Nograles National High School. Sabi ko kanina, parang kasing tanda ko yung yung high school. So, 1991. Sabi ko, 1 year lang yung... Yeah, pagitan. Ay, nag-age reveal. But, nakakatuwa na yung nakikita mo, lalo na education, especially what we do, Yeah. di ba, giving free legal advice. Education is very, 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 very important talaga. It's one of my passion projects na ginagawa natin. And it's a way to give back. And Yeah. nakakatuwa kasi kanina, may mga sumayaw ng alumni ng high school. So, makikita mong babalik sila na babalik. Super. Ako, bumalik ako di Dun ba? sa high school mo. I mean, dito, sa Nograles, because, sa PBA, it's because, parang, it's a win, thank you. Kasi nakapagtapos ako. I'm a product, I'm a proud scholar. President pa ako ng Uplan Kaalam before. Tapos ako pa yung nag-a-approve ng kung may-renew sila or whatnot. So, kaya medyo kapag bumabalik ako sa USEP, tapos nakikita ko yung gym, sabi ko, uy, kami yung nakaunang nakagraduate dito. Ganun, Oo ganyan. nga. So, nakakatuwa na nakikita mo yung product, Yeah. tapos nandyan pa. And, yun, ang dami mong makakausap and hopefully, mas marami pa tayong maging scholars, diba? Yeah. And of course, guys, huwag niyo pong kalimutan every Saturday. Ngayon lamang po kami may special episode for 2:30, but you can see us and watch us live sa Facebook and TikTok for 2 p.m. to 3 p.m. po yan sa ating social media accounts. And of course, every other Saturday naman po sa PTV Mindanao and YouTube, 3 p.m. to 4 p.m. and TV5 News FM, 3 p.m. to 3:30 p.m. And if gusto nyo at any time on the go, kung meron kayong Spotify, you can follow, you can subscribe. Subscribe din ba doon? Yes, follow. Follow yung Paano Ba Attorney sa Spotify. Pwede nyo ma-download yun kung nagka-travel kayo or kung mawawala ng signal. At gusto nyo pakinggan ang mga previous episodes, especially kung may mga concerns kayo, mga gusto kayong malaman na napag-usapan na topics, you can always go back to that. And I just want to plug then every Wednesday. Bago siyang papiging. Every Wednesday, kasama na po tayo sa Bagong Pilipinas ngayon, 12 to 1 p.m. Live yon. Wow, live na live. So, Ano ba yung, bigyan mo ka sila ng konting hint kung ano ba yung pinag-uusapan mo doon sa well, co-host yun. So, Co-host. yung mga parang more on the news updates,
But meron tayong short segment ng Paano Ba Attorney for 5 minutes. Wow, that's great. So, parang aside from every Saturday, aside from the content that you're seeing sa TikTok, of course, meron ka na ding live show every Wednesday. Di ba? Oo, Wow, diba? grabe. Sige lang. Walang kapagurang trabaho. We are married to our job. Wow, yes, of course. And of course, guys, thank you sa lahat ng mga nag-shout out sa atin the last episode. And of course, today, pag-uusapan natin ang ating Season 2, Episode 3, Money Claims. Actually, we have 7 questions na nakala po the last week. And of course, eto na, sasagutin na po ni attorney, guys, ang mga money claims. So, sa lahat ng may mga issues regarding utang, paluwagan, and whatnot, eto na po ang ating unang tanong. So, ayon sa liham, attorney. Question number 1, attorney. Paano naman po yung tumakas na sumahod sa paluwagan? Wala nang planong magbayad. Masasabi po bang utang ito kahit walang permit ang isang paluwagan? Oo. Kanina, tinatanong ko si Jerome off-air, no? Sabi ko, wait, ano ba yung paluwagan? Kasi may mga iba-ibang paluwagan, Yeah. di ba? Meron yung personal na parang uutang ka, tapos maghuhulugan, di ba? Yeah. Tapos may paluwagan, yung in-explain mo. So, kung hindi niyo alam yung konsepto ng paluwagan, paliwanagan mo. So sa paluwagan, for example, ng mga Gen Zs ngayon, mahilig na masyadong mag-aim ng isang cellphone. So that's not a bad thing naman. Pero if you can avail, you can. So parang you are given 6 months to pay in order for you to get that 6 phone. months usually yun. 6 months to Or 12 depende months. sa- okay. 6 months to 12 months in order for you to get the phone. Parang nag-iipon ka. Tapos kapag naabot mo na yung 6 months, pwede mo na makuha yung phone. The other paluwagan is para siyang tinatawag na buo. For example, dalawa tayo. Tapos yung ating pot money there, let's say 5 tayo, pot money there is 50,000. So we are obliged to pay on a monthly basis ng 10,000 pesos. Kasi 10,000 hanggang sa mabuo ang 50. Oo, kasi sa unang hulog pa lang may 50 na. Tapos bubunutin ngayon kung sino makakauwi ng 50,000. So ako Parang una. raffle? Oo, raffle. Tapos pangalawa naman ikaw. So ganun yung paluwagan. And then, yung problema nito, dun sa 5, Oo. so nakuha ng first, First. 'di ba? So nakuha niya yung 50. Tapos, ang mangyayari is maglalagay sila ulit Yes. para makabuo ng isa pang 50 Yeah. para sa second. Correct. Anong mangyayari kapag hindi na nagbigay? Yeah, yung una nakatanggap. Oo. So, ano mangyayari sa 4 kung biglang may hindi nagbigay, Yeah. so hindi mo maano yun. So, at the top of my head, ang pwede mong habulin dito or kasuhan itong tao na to, pag criminal siya, pwede siyang mahulog sa estafa. Kasi parang may misappropriation eh, di ba? Naglalagay kayo, tapos ganon. So, medyo mahirap siya, pero pwede pa rin siyang mahulog nga sa estafa kasi nagbigay ka ng money, nakuha ang iba, meron kayong kasunduan, and parang tumakas, 'di ba? May obligasyon siyang Yeah. magbigay. At meron na siyang parang promise, ganon. Tapos meron din ata, lalo na yung katong nakakuha. Yeah. Kasi usually, 'di ba, yung mga tao nakuha mo na, so yung Yeah. nakakuha ng 50,000, Happy bakit na. pa ako magbigay Oh. ng for the Money. next month para sa iba nakuha na niya. Yeah. Itong tao na tong hindi na nagbigay, lalo na nakakuha siya, pwedeng estafa. Pwede rin kasing kasunduan siya na civil case na parang i-reimburse or habulin mo for specific performance. 'Di ba mayroon tayong topic before na pag may kasunduan, hindi naman hindi siya, pwede siyang kasunduan kahit na hindi siya in writing. Yeah, 'Di ba? verbal or Basta handwritten. may consent, may consideration, tsaka may object na pinag-uusapan. But eto, sinasabi ko lagi, better in writing siya kasi meron ka ng prueba, 'di ba? Na pwede mo nang mahabol. But kung meron ka mga witness na nakita naman, narinig yung kasunduan nyo, then pwede rin siyang civil. So, may civil obligation, meron din criminal obligation, depende po yan. Sa mga situations, mag-iiba-iba yan kung ano nangyari. Best always to talk to a lawyer talaga. But yan yung mga pwede nyong tingnan para lang malaman nyo. Meron naman po kayong habol doon. Pero yun nga, 'di ba, ang hirap Yeah. kasi lalo na pagdating sa pera. Pera. Tsaka mga utang-utang. Ang dami kasi dyan na uutang, makukuha na nila, and then nagka-amnesia. Oo, ka-amnesia bigla. Oo, hindi na nababalik. Tapos meron pa yung mga may utang na nga, sila pa magagalit Oo. sa'yo, 'di ba? Nakakaloka. Ang dami ko nakakausap na gano'n, na sila pa nagagalit, sila yung parang, bakit mo ako hinaharas? So parang, nakakaloka to, ikaw na nga yung may utang. Pero na tayong magagawa kung gano'n. But always remember, meron naman kayong legal way to do it.
wag lang kayo na bigla kayong manunugod Oo. dyan, mananakit na kayo, maninira kayo, or magpo-post kayo at maninira nga dahil nga ganon. Kasi pwede naman kayo maging liable for cyber libel, ganon. So kung madadaan sa kasunduan, madadaan sa pakikipag-usap, yun na lang. Pero kung hindi, kasuhan talaga Yeah. yan. Kung, 'di ba? Kung talagang gahig ulo ba? So, para sa mga nagra-run ng mga paluwagan, hindi naman yun siya problema. I guess, if para sa safety nyo din and sa safety ng lahat ng mga members ng paluwagan, put it in writing na you promise to pay up until how many months para wala talagang tatakbo. Tsaka, with that, may habol na kayo. So, gano'n na lang na lahat kayo may kasunduan na ganito yung bibigay. Mas madali yon. And I will do a post on it. Papasok siya sa small claims. Ang tawag doon, yung small claims. I think pinag-usapan natin Yeah. yun before. Yung small claims na hindi mo kailangan abogado, kailangan mo lang pakita yung kasunduan nyo, pupunta kayo dun sa korte, and dapat ma-resolve siya within that day. Yeah. At sasabihin na okay, kailangan mo magbigay ng obligasyon na bayaran nga po yun. Kasi I have a lot of friends na nagpapaluwagan. And then nakikita ko parang... Kasi sa kanya po pala kayo pumunta para kung gusto nyo Ako magpalawagan. Sa kanya po, oo. Tapos, nung hindi na nakapagbayad yung isa, pinost na. O ano ngayon, parang nag-send ako ng message sa'yo, bakit hindi ka nag-reply? Ganun na yung pala yung nangyayari. Which leads to our second questions. Baka kasi yung pang... May mga kasi paluwagan na big time, may mga small times lang din. So, second question, paano, attorney, pag ini-ignore po yung summons? Okay. So, di ba, umiikot yung mga Sabina, mga summons, ano ba to? So, yung summons, pag may kaso kasi, magkakaroon ka ng summons, kasi yung summons na yun para sasabihin na may kaso ka, and meron kang ganitong oras to file the answer, yung reply, no? And may iba-ibang klaseng summons. Meron pagdating sa barangay, meron pagdating sa court. Yeah. So, pag meron kang summons, ibig sabihin may nag-complain sa'yo and you're required to answer. Kung hindi ka nagsumagot dun sa answer mo, dun sa complaint, usually, kung may justifiable cause yan, meaning talagang bang hindi ka nakapunta or nakapagsagot, especially pag conciliation, kasi pupunta ka barangay, kailangan magharap-harapan kayo. Bago kasi, may mga kaso, bago po kayo pumunta sa korte, dapat nasa barangay pa. Kasi, pag-usapan nyo muna kung masisettle sa barangay level, especially kung silingan. Yeah. So, neighbors kayo or same barangay or city kayo. So, pag hindi pumunta, kung walang justifiable cause, ibig sabihin nun, hindi ka pwedeng parang counterclaim. Kasi may mga counterclaim yan. Kung magsusubog isa, magko-complain, magka-counter ka. Sabihin mo, hindi, siya yung may mali. Yun yung mga counterclaims. So, pag gano'n, ibig sabihin, pwede kang barred or hindi barred, meaning hindi ka na pwedeng sumagot, hindi ka pwedeng mag-counterclaim, and mga bagay na gano'n. Sa korte naman, pag hindi naka-file ng answer yung nireklamo mo, defendant yon, pwedeng mag-proceed pa rin yung kaso dun sa ebidensya na bibigay na nagreklamo or yung plaintiff. Yeah. So, it really would depend kung anong klaseng kaso yun. Pero yung summons, iba siya sa sabina. Na naririnig natin ngayon na uso na term na ng pagsabina. May maraming different legal terms. Sana lang hindi nyo gamitin lightly, nako-confuse kayo or ginagamit nyo, ano ba tong summons, ano ba tong sabina, na mga ganon. Best to, dapat alam nyo yung mga terms. Pero yun nga, yung summons is may kaso, and then sasabihin dun sa kinasuhan na, meron nagreklamo sa'yo, parang sumagot ka ng ganito, usually 15 days, and 10 or 15 days, depende. And then, iba pa siya sa sabina. Alright, third question. What if po namayapa na yung may utang sa akin? Pwede ko pang singilin yung kamag-anak niya, like yung anak niya. So, ito nangyayari, no? Yeah. Sasabihin nila, uy, wala nang utang yan kasi wala na. As a general rule, syempre, hindi mo na pwedeng singilin yung wala na dito. But may isang topic tayo sa settlement of estates, di ba? Yung sa succession, settlement of estates. Season 1 yon, di ba? Season 1 natin siya na-touch light. Oo, tapos parang earlier on sa mga succession. General rule is, hindi mo talaga pwedeng habulin yung Namatay na. And walang karapatan ibayad ulit ng mga anak or asawa na naiwan ang utang. Pero sila individually.
Pag pumanaw ng isang tao, meron tinatawag na estate, yung maiiwan ng mga properties. Yeah, I see. Ang estate ang dapat magbayad. Hindi yung mga individual. So, hindi mo pwedeng sabihin dun sa anak, oy, may utang yung tatay mo, yung nanay mo. Bayaran mo na kasi wala na siya. Yeah. Hindi, wala siyang obligasyon dun. Pero yung estate nila, meaning yung naiwan na Properties. pamilya, yung properties na yun, yung estate na maiwan, magkakaroon kasi ng estate, yung mga heirs, yung mga naiwan, yon sila, hindi sila. Itong estate ang magiging liable to pay dun sa utang. Pero hindi mo pwedeng habulin yung mga Tao mismo. mga tao mismo. I will try to do a post on it kasi medyo mahirap i-explain itong mga succession or yung mga sa estate. Maraming technical terms. So, tatry ko i-explain siya ng mas Isa-isa-isa. madali. Pero sa general rule nga, yun po, hindi po yung individual na may iwan na pamilya ang pwede niyong habulin. Ang habulin niyo yung tinatawag na estate na pumanaw na. Alright. Next, paano kapag yung may utang sa akin nasa ibang bansa? Hindi ba siya makaka-renew ng passport? Or parang feeling ko, sabi niya, may hold ba yun? Isa sa mga hindi siya grounds Hindi sa siya pag-renew ng passport kasi renew siya ng passport, 'di ba? Hindi naman kasama 'yun na kailangan wala kang utang, kailangan ganon. Pero kung nagkaso ka, na criminal usually, ito parang estafa or bouncing check, tapos risk of flight or umaalis or OFW tapos pumunta dito. Tapos hindi nagpapakita or may mga grounds yan, pwede kang mag-apply for a hold departure order yung tinatawag. That's under the Bureau of Immigration yon para ma-hold nila. Or meron parang matitimbrehan sila na may criminal case to. I see. Pero pag renewal ng passport, hindi na-aapektuhan yan. Kasi renewal naman siya ng passport. Parang personal kasi yun, no? But yung pag-alis, iba naman ang immigration Yeah, laws. immigration So, pero passport, ano yan? Anyone can get a passport, anyone can renew a passport, at just because meron utang sa isang tao, hindi ibig sabihin hindi na siya pwedeng mag-renew. Yeah. Alright, next. Hi, Attorney Migs. May nakukulong po ba sa qualified theft worth 7,000 pesos? Oo, may nakukulong talaga dyan. So, meron tayong theft, yung pagnanakaw, Yeah. diba? Yung qualified, kaya siya tinatawag qualified kasi papasok yung may trust and confidence. Nako, yung mga may trust at saka may confidence dyan. Ibig sabihin, usually yan yung, kunyari, meron kang business, yung kahera mo. Kasi, syempre, trinust mo siya na siya yung maghahawak ng money dun sa business. So, qualified siya kasi may trust ka dun sa tao na yon at nakawan ka. Tapos, ang difference nito sa ordinary theft or pagnanakaw, parang 2 times, 2 beses ka aakyat. Kunyari, 1, ito yung penalty. 2 yung penalty, 2 taas ang penalty. So, kunyari, like 4 years ang penalty sa pagkulong. Ito, siguro abot ng 10 years. 'Di ba? So, double na. Double siya. Double or triple, 'di ba? So, dito, since I think it's Article 309 and 310 of the Revised Penal Code, if I'm not mistaken, ito yung sa qualified theft at saka yung penalty nun. And 6,000 to 12,000 ang range. Tapos, mga prison correctional ata. Basta parang 10 years one day until less than 20 yan. Mga 20 ganun. years. Basta at least 10 years. 10 years and one day yon. Hindi ko na-memorize yung mga ano. Pero tingnan nyo. Pero may kulong yan and may fine yan. Basta pag dumating na ng 7,000, 10 years. Correct me na lang if I'm wrong, lalo na sa mga nag-aaral dyan nasa law school ngayon, kung ano yung penalty doon. Pero 309 and 310 yan ang revised penal code. O, diba? So- Hindi po tayo perfect. Hindi po natin memorize lahat. So, kapag qualified theft attorney, regardless kahit piso yan, pataas, you're still makukulong ka. Oo. Kapag qualified Kasi may theft. range yan. Parang 6,000 below. Then, I see. but any theft, kahit anong amount, is knockout, di ba? Yeah. And yung qualified lang, kaya siya qualified, yun nga, kasi merong bahid ng trust and confidence. And then, yung penalty niya, mas mataas kaysa sa ordinary theft. Ayan, so 6th question. Gusto ko lang po sana tanungin kapag hindi po ba umattend sa hearing both participants ng ilang beses, hindi po ba mapapawalang bisa po yung kaso? Sana po masagot niyo po. Salamat po and God bless. Logically, di ba? Kung ikaw kinasuhan mo ako, hindi ka nagpakita, ibig sabihin, sa mata ng court, parang ayaw mo na akong kasuhan. Kasi,
kinasuhan mo, hindi ka magpapakita, syempre kailangan mo magpakita. Kung yung kabila hindi nagpapakita, yung kinasuhan mo, syempre, ibig sabihin, I don't know, kung ano man reason or may justifiable reason siya. Kaya pwede pa mag-proceed itong kaso mo. Tapos tawag doon ex parte kasi ikaw na lang yung nagkaso ang magbibigay ng ebidensya. Tapos mag-rule yung court based on that evidence kasi hindi nga nagpakita to, hindi na binigyan ng time to answer, 'di ba? At hindi naman niya dinepensa yung sarili niya. Pero kung ikaw na nagreklamo, ikaw ang nagkaso, hindi ka nagpakita, parang sinayang mo yung oras ng court. So, i-dismiss po yun. Dahil ilang beses na na hindi ka nagpakita. So, parang nagmukhang, okay, ayaw mo ng kasuhan to, wala ka nang hinahabol. So, madi-dismiss yun. Kasi maraming mga kaso na nandun nakalatag sa exactly. korte. So, di-dismiss nila How yun. many days usually ang dismissal ng isang case kapag... Depende yan. So, kahit nakasulat dun sa batas natin, di ba, like 10 days, 15 days, gano'n. Ganon talaga mangyayari. Pero pag schedule kasi dun sa court, oo nga. No? di ba? Kapag may Kasi hindi naman lahat dun. So, si schedule naman yun, may order yun kung kailan pupunta. And then, pag hindi nagpakita, or yung magsisend ulit ng order na failure to appear, baka would lead to dismissal na. So, kailangan magpakita ka ulit. Pag hindi na, ay... Sayang. Okay, 7 question, attorney. Ano po ba ang case ng criminal case number ML1182FC na isama po sa kinasuhan po yung asawa ko? Hindi po namin alam kung ano po to. Nadawit kasi siya dahil sa ginawa ng security officer niya. Okay. Sinabi pa niya yung case number. Wala naman po ako magagawa dun sa case number niya. So, dito, M siya. So, ibig sabihin municipal siya. Municipal trial court. Usually, nangyayari kasi, di ba, pag magka-file sila ng kaso, pupunta ka sa prosecutor. Tapos yung prosecutor parang sasabihin sa'yo, may matatanggap ka na, meron nag-file sa'yo ng kaso, tingnan nila kung may probable cause, etc., etc., bago pumunta na ang trial. Ganun po yung proseso, pupunta kayo sa prosecutor, yung prosecutor titingnan yung mga binigay nyo, tapos yung pag tinignan na yung binigay nyo, magkakaroon lang ng kaso kapag merong probable cause ang tinatawag sa legal. Ibig sabihin, meron talagang enough evidence sa una na pinakita nyo na, okay, kasuhan. Pag hindi, di-dismiss. Tapos, more often than not, ilalagay lahat ng mga parties, yung mga tao na involved dun sa reklamo. And then, yung titingnan ng prosecutor, kung itong mga nireklamo mong tao, meron ba talagang ginawang masama dun sa nireklamo nyo. So, minsan, sasabihin na, okay, nakasama ka dito, pero kung hindi kayo naka-receive ng summons or subpoena, then most probably, hindi nakita na may connection kayo. The best thing that you can do is pumunta kayo ng court, tingnan yung records, and pag-aralan nyo bakit kayo nasama doon, di ba? And kung nasama kayo doon, at naka-receive kayo ng summons na pwede kayong mag-answer yung tubag nimo, doon ka mag-respond doon sa answer mo na wala akong kinalaman dyan. Para ma-dismiss in terms of you. Kasi usually may ganun yan pag makakita kayo ng kaso, may defendants, tapos ang dami nila. Yeah. And then may mga times na pag na-prove, lalo na sa answer, na hindi naman ako kasama dyan, i-dismiss ikaw. Yeah. I see. Or kung hindi ka nakakuha ng summons, ibig sabihin, sa prosecutor level pa lang, hindi niya nakita na with regard to you, meron kang kinalaman doon sa kaso. So, mas mabuti, pumunta po kayo sa court, tingnan niyo yung court records kasi nandun naman yung pangalan niyo. Kung nandun pa talaga ang pangalan niyo. So, better show off na kasi parang two-way siya. For example, ako yung sa korte, bakit hindi ito nagpapakita? Baka may kinalaman talaga to siya. No? Parang bang ganon? Hindi naman. Kasi nga, 'di ba, hindi naman pwede yung court ang mag-decide, baka guilty to kasi hindi nagpakita. Like I said, kung hindi nagpakita yung defendant, mag-continue pa rin yung kaso. Proceed sa others. Nawalan ka lang ng chance para defend yung sarili mo, which is sayang, 'di ba? Pero kung hindi nga napunta sa kaso kasi nasa prosecutor level at natanggal yung pangalan mo, ibig sabihin, hindi nakita ng prosecutor na kasama ka talaga doon. But best nga, pumunta ka doon sa court kasi makikita mo yung records, kung nandun pa talaga yung pangalan mo, kung na-dismiss na ba. Yun, kasi hindi ko makikita yan lahat. At wala naman akong powers para makita yan lahat ngayon na sasabihin nyo yung kaso. Okay, guys, pag sinabi niyo sa akin yung kaso, yung case number, parang last week, di ba, magsabi, eto yung kaso, patulong sa ganyan. Sabi ko, hindi ko po gagawin yon kasi tayo nagbibigay ng legal advice, tapos kahit na meron tayong mga pro bono, hindi naman ibig sabihin, tatawag na po ako sa korte at kasi hindi po ako ganyan. Yes, correct po, guys. Illegal po yun. Yeah. So, you were able to answer our 7 questions and
I hope lahat ng mga nag-send out ng mga questions natin were able to hear the answers. And if you guys are not around, you can replay the live. And of course, we'll be having our short break dahil na 7 questions yan na. Usually, we only answer 5. But right now, we're able to gather 7 questions right now. So we'll be back with a short break. Dito lang sa Paano Ba, Attorney? Nahuli yung isang minor doing something in bed ng parents niya. Kaya ba ng parents niya legally etong minor na to plus yung seducer? Yes or no? Yes. But, under Article 247 of the RPC, nag-a-apply lang to sa mga babae na anak, daughters. And this only applies if the daughter is actually living in the house of the parents. Tapos, pag mangyari to, yung parents will not be liable for the physical injury. Or worse, will not even be liable for them or the seducers. Ang punishment, destierro. Meaning, banishment from 25 kilometers from their home. And ito from 1 month to 6 months. Tapos, if hindi pa ganun ka-serious yung injuries, no punishment at all. Pero, bakit sa mga daughters lang to? Bakit hindi included yung mga lalaki dito? Well, may gender-based assumptions. Kasi nga, ngayon, may assumption na dapat pure yung mga babae. And it assumes that men can have their freedom and girls. Plus, it sends a bad message that daughters are properties of their parents. Tsaka nga, kung ginagawa ng babae, kung anong pwedeng gawin ng lalaki, bakit mas masama yun para sa babae? Tapos, hindi pa pareho yon. And frankly, parang maling message ito, di ba? Hello, 2024 na. And obviously, sobrang luma na ng RPC and family code natin. We kind of have to have an upgrade. Buti na lang, there's a bill pending right now to change that in Congress. Agree ba kayo sa law na to? Let me know. This is Congresswoman Attorney Mix Nograles here to make the law simple for you. Got questions? Ask me. PBA, Paano Ba Attorney? I'm Pink Kanunay. And we're back live dito lang sa Paano Ba, Attorney Season 2, Episode 3, Money Claims. So here's the first question, Attorney. Attorney, bakit po bawal kami maglaro sa gym namin kahit pinatayo naman po ni Kong Carlo? Dahil po daw sa NHA yon. Pwede po ba yon? Well, sino nagsabi? 'Di ba? Ang dami mga sinasabi na dahil daw, 'di ba? So, yung mga ganyan, especially kung pinatayo na ng gym, so tin-turn over yan sa Homeowners Association, tin-turn over yan sa barangay. At kung yung barangay, pinapahirapan po kayo, parang ngayon, pinapahirapan na iba, hindi nag-issue ng certification na kailangan ng mga tao na hindi ko alam bakit ganon, abuse of power po yun. And kung ganyan, pwede kayong magreklamo, pwede rin yung, well, ayoko kong sabihin dito on air, but pwede kayo try pumunta ng office para makita ano ba talaga yung issue dyan, anong barangay yan, at tingnan po natin anong pwede natin magawa dahil hindi ko rin alam ano yung barangay dyan. Hindi ko rin po alam kung ano talaga, sino talaga ang pagmamayari niyan because tina-turn over po yan either sa barangay or sa Homeowners Association. And kung NHA yan, di pwede kayong magsubong sa NHA. Titingnan po natin kung ano yung dokumento na nandyan. But dapat kasi hindi nababahiran ng politika ang pagbibigay ng serbisyo sa mga tao. Pag-usapan na lang natin na hindi po dito. Yeah, you can send your message and details sa page po dito para makita po natin yung kabuuan ng scenario dyan sa inyong lugar. Alright. Oo. Next question. Kapag walang settlement, ang heirs sa isang estate tapos kinakamkam ng isang heir ang property. So, yung mga ganyan, pag walang settlement ng heirs, ibig sabihin, pwede nyong habulin yan. Dahil hindi pwedeng may isa lang. Yeah. Especially kung walang will, tapos binigay sa kanya. Even if may will, tapos binigay sa kanya, sa Pilipinas kasi, you can only, sa mga pagdating sa succession, ay yung mga legal heirs, meaning anak and asawa, or kung walang anak asawa, aakyat yan. So, ibig sabihin sa grandparents, kung wala, sa mga kapatid, maraming mga ganyan yan. Hindi pwedeng kunin ng isa. At yung para sa will lang, may tinatawag na free portion ng estate. Yung free portion lang yung pwede niya bigay sa will. But yung talagang legal na binigay sa atin ng batas, pag legal heir kayo, ay pwede kayong, ay dapat lahat kayo may share dun sa estate.
And kung wala nga, ibig sabihin, equal dapat sa lahat. So may proseso niyan sa pagreklamo and need nyo talaga ng abogado dyan para makita yung estate. At saka yung estate na yan, madami kasi nagsasabi, sa tatay ko yan, sa nanay ko yan. Pwede kasing hindi kung yung titulo ng property ay hindi nakapangalan po sa tatay or sa nanay nyo na nawala na. Pwedeng sabihin, di ba, marami kasing gano'n na sa akin yan, ganon-ganon, nasasabihin. Tapos pag nandun na, nakita yung titulo, hindi pala sa kanila. So, hindi mo consider yon sa estate. So, ang dami-daming complications talaga pagdating sa succession, pagdating sa estate. Mas mabuting kausapin nyo po ang isang abogado dyan. Kasi titingnan lahat ng dokumento niyan, titingnan lahat ng mga titulo, titingnan din kung sino ba talaga yung mga heirs. Mamaya, meron pang anak sa labas. Ang daming ganyan. So, sa mga ganyang aspeto, I will try to do a post to explain, but napaka-complicated ng pagdating sa succession, pagdating sa mga estate, mga ganyan. But sa general aspect lang po, hindi pwedeng isang heir lang ang mag-kim-kim ng isang property or lahat ng properties. Kung ganyan yung mangyari, kung dapat may kasunduan, dapat i-reimburse po kayo. Or, meron sa civil code na kung hindi magkakasundo, bebenta yon yung property na yon, tapos yung nakuhang bayad, doon, yun yung ibabahin-bahin. Yan. So, kung matalino ka ngayon, alamin mo na lahat ng properties ng magulang mo kung nakapangalan sa kanila. Alright, we have a next question. Attorney nag-loan. Paano po yung may utang sa akin noong September pa ngayon na pa nagbabayad pa unti-unti? Pero ayaw ko na pong ganun halaga. Gusto ko po sana malaki bayad. Pwede po bang ireklamo? Kasi 60K ang utang sa akin, pero ang binayad 1K every 15 days lang, paunti-unti kahit may business naman sila. So, eto, first, nagbabayad naman po siya, di ba? Kahit paunti-unti. So, pumayag po ba kayo dun sa paunti-unti na ganito na lang para mabayaran? Kaya buti nga kayo binabayaran sa totoo lang. Kasi may iba dyan, hindi na talaga. Exactly. Kahit paunti-unti. At saka kahit po may business, syempre, hindi mo na pwedeng sabihin, eto dapat. Yeah. So, una, mag-usap kayo. Ano ba talaga at kung kayang ganito? Because you have to really talk about it. Lalo na kung kunyari kasuhan nyo. Kasabihin naman ng court, nagbabayad naman din kahit paunti-unti. So, yun ang pinakamagandang gawin. Pag-usapan nyo, lagay nyo in writing. Diba? In writing kung magkano yung gusto nyong hulugan na pambayad. And kung in writing, pagsundan nyo, tapos pareho kayo nag-sign, ibig sabihin may consent, pumayag yung kabila na ito yung obligasyon niya. And kung hindi nga po, niya binayad yung obligasyon niya pag naka-in writing na papasok po dyan yung small claims, punta po kayo dun sa small claims court kasi hindi mo kailangan ng abogado dyan, papakita nyo lang kasunduan na may ganitong obligasyon at hindi po siya nagbigay. Pero usually mga ganyan, may demand letter pa yan, etc. etc. So, ganun po. Pero, pag-usapan nyo na lang po muna and best na in writing na lang. Yan. Next question that we have here is, attorney, nag-loan tas di na makabayad. Paano po kung may threat tas number lang? Magbayad ka ng utang mo, ganon. Di mo siya kilala, pero alam mong may utang ka. So, kung meron kayong utang, syempre kailangan nyo pong bayaran. Kung tinatakot kayo sa hindi po pagbayad or in any threat, di ba? Pwede nyong isumbong yun kasi light threats yan or grave threats, meron naman kayong right. Pero, yun nga po, wag naman po na kayo pa yung magagalit po. So, depende po yan. Syempre, may karapatan kayo na magreklamo na may threats. Di ba? Pwede kayong magkaso niyan. But also, meron din kayong obligasyon na dapat magbayad po talaga kayo ng utang. Kaya wag po kayong umutang kung alam nyo hindi po kayo makakabayad kasi pwede din kayong kasuhan sa pag hindi nyo pagbayad at pagtakbo nyo at hindi mo pinapansin na estafa or, di ba? Ganun po. Yeah, we have a nice question here. Ito, hello attorney, what if paano po kung ginamit yung pera mo tapos hindi pinaalam sa iyo na pinagbabayad mo na lang sana pero siya yung gumamit kaysa ibayad niya. So, I think, yun yung para kanina sinabi ko, estafa through misappropriation or conversion. Nakakuha ka ng pera para sa ganito, tapos kinonvert niya sa iba. So, pwede niyong sabihin na estapador ka. Pero estafa talaga yun. Oo. Okay. Attorney, mahirap po ba mag-file ng BP 22 case sa court? Mahal po kasi filing fee na sa kilala kong attorney, 5 digits and up. So, fiscal level lang daw siya. Fiscal level. Okay. So, again, ang BP 22, ang kailangan mo i-prove dyan is may check tapos tumalbog. Meaning na dishonor siya
because wala ng pondo or stinap. The moment special law po kasi siya. Meaning ng special law, yung act itself ay enough grounds para pwede nyo nang kasuhan. So, pag the moment na tumalbog yan, may certain days yan to do the demand, to ask for it, or tawagan niya ng bangko na, maglagay ka na ng pera, ganon, para, kasi minsan, Mapondohan. minsan kasi, hindi mo lang namamalayan, di ba, ang dami mong ini-issue, minsan hindi mo namamalayan na, ay, hindi ko nalagyan, ganon. So, may mga, di ba, in good faith naman. But, hindi ko po alam kung ano yung sa filing fee. Depende po yan sa i-charge po ng abogadong kausap nyo. But, required yung legal fees or filing fees kasi sa court yun mapupunta. So, wala po ako masasabi yung sa kilala mo attorney kung ganyan yung charge niya, ganun po yung charge niya kasi services niya yun. Pero kailangan yung bayaran talaga yung charge na standard, usually dun sa korte, kung saan po kayo mag-file, sa filing fees and lahat ng mga parang admin fees dun sa korte. Yung sa legal fees ng abogado, well, kausapin nyo na lang po kung pwedeng mas mababa. But ang pag-file ng BP22, usually madali yan kasi ipaprove mo lang bawat elemento and the fact na tumalbog po yung cheque nyo. Okay, ayan. Iniwan po kami at di pinapanagutan. Madami po ako na-discover na inuuto niyang mga babae. Pero kasal po siya sa unang asawa. Pwede ko ba siyang kasuhan ng anti-vowsy? So, kung kasal siya sa una niyang asawa, pwede siyang kasuhan ng asawa niya ng concubinage kung binabahan yung mga babae. Pwede mo siya, kung nagde-date kayo or ex mo siya or may dating relationship kayo, may past relationship kayo at inaapit po kayo, pwede niyong kasuhan ng vowsy. Pwede din kasuhan ng asawa niya siya ng vowsy dahil nga ng babae. Alam mo, hindi ko maintindihan bakit yung mga lalaki ganyan. Ba't kayo naghahanap ng maraming mga babae na nanakit? But yes, pwede po kayo mag-file ng vowsy, pwede rin mag-file ng vowsy yung babae. Or alam mo, lahat ng mga babae na niloloko niya, lahat kayo magsama-sama, lahat kayo kasuhan niya siya ng vowsy. Sulok. Diba? Na parang yun, pwede naman po yun. Dahil marami siyang inaapi, di may ibig sabihin, wala nang karapatan yung mga babae. Especially dahil pa Women's Month na tayo, we will be talking about vowsy again in one of our episodes. Ayan. Salamat po, attorney. Laking tulong po yung live mo. Lots of legal advices para sa maraming tao. Nakakataba na puso yun para sa... Yeah, I mean, una, diba, thank you guys because sa patuloy niya pagbigay ng support ay patuloy din tayo nakaka-expand. Like I said, diba, at least kasama na tayo sa Bagong Pilipinas ngayon sa PTV para magawa yung ating Paano Ba Attorney. And sorry na lang guys sa mga ibang hindi namin nasasagot dahil minsan, lalo na ngayon sa live, nahihirapan po kami ngayon sa TikTok because natatabunan siya ng maraming mga trolls. But wala tayong magagawa because hanap buhay yan ng mga iba and I do not like to hate dahil love lang tayo. Dapat hindi tayo negative. So, this one way or the other, this passion project of mine, this passion project of ours, ay alam natin nakakatulong sa mga tao. Kung alam nyo lang guys, sabog na sabog po yung messenger natin dahil po sa mga questions. But hindi kami nagreklamo. It's a good problem. Keep sending those kasi kung kayo ay may natututunan dito sa Paano Ba Attorney, si Attorney Migs as well, ay may natutunan na, ay mayroon palang ganitong problema na pwede kong gawin na ano. So, Tsaka yung mga questions nyo, it helps us also know how our topics namin, yung mga posts, yung mga usual concerns ng mga tao. So thank you for continuing to support us and our growing family and our growing followers and supporters. It's okay. Ito lang na meron Go. siyang contract, tapos 3 months, hindi na siya nagbabayad, barangay na siya, waiting sila sa letter na bibigay ng barangay. Ang tanong lang niya, malaki ba yung chance makuha niya yung pera plus yung interest. Mahirap sagutin yung mga malaki po ba yung chance kasi depende yan sa mga tao. Depende yan sa, 'di ba, inaantay mo. So even if magkasuhan, sana 'di ba, gusto natin na mabayaran ka ulit. Pero ang tanong doon, paano kung wala na talaga siyang pera? Meaning kahit sa court, yun yung problema, kakasuhan mo, tapos wala talaga siyang pera. Tapos kung wala na talaga siyang pera, the best that the court can do is titingnan yung mga assets or kung may nakapangalan sa kanyang property, or mga bangko, tawag doon, garnishment, or mga ganon. Pero kung wala na, yun yung mahirap. Ano yung, saan mo kukuhan? Pwede pa. Oo, saan mo kukuhanan, di ba, ng
pangbayad sa'yo. So, I cannot say kung malaki yung chance kasi depende po talaga sa situation. But I hope pababayaran yun. So, medyo maghanap-hanap kayo ng, ito yung, kunyari, may business siya or alam mo, may bank account siya or alam mo, may property siya. Yan yung, kung magkakasuhan kayo, lalo na pagdating sa korte, na pwede nyong ibigay, yung, kung abogado nyo magaling, bibigay niya po yung listahan ng mga properties na pwedeng, kunyari, i-attach ng court para hawakan yun, para siguraduhin, Na pag makapagbayad. guilty talaga, na kailangan magbayad, na mabayaran po Yeah. kayo. Oo. Ayan, Attorney Migs. Ask ko po, if guarantor siya, guarantor po ba ang isumon ko or yung nangutang? First of all, hindi po kayo yung magsa-summons. Ang korte ang magbibigay ng summons po. Hindi po kayo judge, hindi po kayo ano. So, kailangan nyo pong kasuhan yung taong may utang sa inyo. And usually, ini-implead or sinasaba yung guarantor kasi yung guarantor yung magsasabi, babayaran to. Kung hindi bayaran, siya yung babayaran. So, pwedeng silang dalawa ipasok nyo. Pero hindi po kayo yung magsa-summon. Hindi po kayo ang korte. Ang pwede nyo gawin is mag-file lang po kayo ng reklamo or ng kaso sa court. Ayan, Attorney Migs, paano process ng titulo ng father ko? 3 lots, 7 sila magkapatid. Thank you. Ang pag-process ng titulo, okay, parang napaka-general na question. Meron pong isang government agency, diba, ang land, ano yung sa, nagpa-process ng title? LRA. LRA, yung LRA, diba, Land Registrar. Basta, yun, ang pagpa-process ng titulo, ay doon po pupunta, hindi po abogado ang nagpa-process ng titulo, may government agency dyan. LRA, ano ba meaning ng LRA? Land Registrar Association. Wow, Wow, hindi ko alam. hindi. Pa-verify. Land Registration Authority. Authority. Ayun. Sila po ang magpo-process na ganyan. So, minsan, di ba, may sale yan, tapos babayad pa ng BIR, tapos pupunta ka ng LRA. Marami pong mga ganon. Hindi po abogado mo magpo-process. Tutulong po yung abogado, lalo kung may sale at lahat, pero government agency po yung ano. Yung process po niyan, sige, pag-aaralan ko po, and then titingnan po natin if we can do a post dun sa ano Ang dami po mo ang na magiging proseso. content. Oo. But yeah, I appreciate mga ganyan Yeah. kasi natututo din ako, napapag-aralan ko ulit and na-explain natin. But thank you for the new content. Abangan nyo na lang po. Pag-aaralan ko po. Ayan. Ano pong pwede ikaso sa naghahatid ng maling info po? Misleading information, Charis. Ang dami ko na pwedeng kasuhan yan, di ba? Sa mga naghahatid ng misinformation, kung sa misinformation na yon may damages, kunyari nakasira, pwedeng damages, civil case. Kung pinost naman po nila yon, tapos mali yung information, naninira din, libel po yon. Pero kung misinformation pero walang consequence, like walang damage, usually wala kayong makakaso dyan. Kasi dapat merong wrong done, ibig sabihin may damage. So, depende po yan. Kung nakasira po sa inyo or ganon. But as a general rule, ang simpleng misinformation, kung walang consequence ng damage sa iyo or sa mga tao, hindi mo pakakasuhan. Kasi walang namali. I mean, walang damage. Yeah. Oo. Ayan, deserve nyo rin pong suportahan ng nakakarami kasi malaki rin naman kayong naitulong sa mga taong nagtatanong tungkol sa mga problema nila under law. Oh. Basta hindi po tungkol sa pag-ibig. Kaya yan. No, but thank you guys, really. Tagal nito yung Ask Attorney Migs pa natin, di ba? Ano pa, online pa tayo nun, di ba? Oo, kasi ano yun eh. Kasama pa natin si Ruben, si si Ace, oo. And, you know, kayo ang reason kung bakit pinapatuloy po namin to. So, thank you from the bottom of my heart. And, thank you because, yun, ay lumalaki tayo. Yes, we're reaching there. Yeah, sana, this is not for me, this is really for you. And I always find it, nakakataba siya ng puso. Kaya pupunta ako somewhere, tapos sasabihin, alam mo, attorney, nakatulong talaga yung sinabi mo kasi na-realize ko, ganito pala yung, may karapatan pala akong ganito. Yung mga, kaya bibili lang ako ng kape. Or sa airport, kasi diba back and forth ako Manila, Davao, tapos, or ibang lugar. Tapos sabihin nila, nakatulong talaga yung post mo na ganito, ganyan. Tapos parang ako, at least, di ba, despite sa mga negativity na ganyan naman talaga yung buhay, di ba? May positive, may negative. Meron mga nagpapasalamat and mas nagpapasalamat ako sa inyo for the support, the love, and na continue kayo naniniwala
po dito sa ating program, sa ating Paano Ba Attorney. Yeah, so patuloy din po ninyong magbigay ng mga questions, guys, dahil po we are reading it every day, every single day talagang nagbabasa tayo. And thank you so much sa lahat ng mga supporters, followers natin dyan na always nandyan kahit na busy kayo, naglalaba kayo sa bahay, nagsisiesta and whatnot. Thank you so much. At sa mga hindi pa po nakakanood ng ating mga previous episodes, you can watch our previous episodes dito po sa ating social media accounts. Ito po yan, sa Facebook, sa TikTok and whatnot. Every Saturdays, guys, live po kami sa Facebook at TikTok 2 to 3 p.m. Every other Saturdays naman po sa PTV Mindanao, YouTube 3 to 4 p.m. News FM 3 p.m. to 3:30 p.m. And we are, alam mo ba, nilinis ko yung Spotify natin. And I was so amazed dahil medyo marami-rami yung mga nakikinig. Oo. So, uploaded na po lahat ng episodes doon dyan. From episode 1 to episode 2, season 2, episode 2 last week. Yeah, and thank you also because yung YouTube natin lumaki, diba? We're growing. 10,000 subscribers! So, thank you guys for your continuous support. Like, share, subscribe, para mas marami pa tayong matulungan. And keep on sending your questions. Minsan lang natatabunan. Tinitingnan po naman namin yan. Siyempre, konti lang po kami. Kami dalawa ni Jerome. Tinitingnan po namin yon. But rest assured, nakikita naman po namin, nababasa namin. And kung hindi namin masasagot right away or dito po sa live, yung topics naman po kasi na yon, kino-consolidate namin. Tapos kung common topic siya, ginagawa naman po ng post. So, one way or the other, makakarating na tayo sa malalaman niyo yung sagot sa katanungan niyo. Meron ka bang quotable quote before we end? Meron akong nabasa kasi kahapon, mag-Women's Month. So, may nag-interview sa akin for Women's Month. Bawal ko lang i-plug pa ngayon kasi Lalabas pa? oo, so pag lumabas na. Pero meron akong nabasa kasi isang book binabasa ko. Parang pivot year. Every day may parang inspirational ano. Tapos, sinabi, ano yung message mo? And sabi ko, I like this messaging. Gusto ko sabihin sa mga kabataan, sa mga tao, na yung dreams mo and yung deepest fear mo can coexist. Kasi minsan, di ba sinasabi na meron kang dream, pero nagpipigil sa'yo yung fear mo, so hindi mo pupursigihin. Sabihin na, dapat tinatanggal mo yung fear mo. No. Pwedeng, habang nagdi-dream ka, nararamdaman mo yung fear. Pwede siyang mag-coexist. Kasi hindi naman ibig sabihin, porket takot kang pursigihin yung isang gusto mo sa buhay, ay magiging mababa na yung gusto mo. Chance to reach the dream. Oo, yung chance to reach your dream. So, they can coexist because one does not mean it will defeat the other. Yeah. Maganda nga siyang ipagsabay because the more that you're scared, the more na mag-grow ka, magiging strong ka, at pag na-fight mo yung fears na yon, ay pag mas makukuha mo, mas gusto mong pursigihin yung pagkamit mo dun sa dream mo. And the fear, yung fear mo, yung takot mo, dapat yung ginagawa mo, hindi yun yung mag-hold back sa'yo, but that fear should be the fuel to your strength. Oh, di ba? Pero kaya nga din ako, pero na-realize ko din latest sa mga ganaps ko, sabi kasi ng mga friends ko, Jerome, hindi ka ba kinakabahan kapag nag-host ka or ganito, ganyan? Lalo sa mga companies, mga ganyan. Sabi ko, mas kinakabahan ako kung hindi ako kinakabahan. Kasi parang kampante ka na pero dapat mas kabahan ka because you need to make sure na wala kang natatama ang mga tao. Oo. So, normal lang matakot. Kasi ako nga, natatakot ako yung mga things. Yeah. And yung mga gusto kong gawin. Kasi, syempre, hindi tayo perfect. And normal lang ma-feel yung takot. Because, yung takot na yun is because gusto mong maging successful. Yeah. Gusto mong walang problema dun sa gusto mong gawin. But, reality is, you will encounter roadblocks, hardships, challenges, and that's life. Yeah. So, yung takot mo na lang, acknowledge it, feel it, tapos use that para mas gawin mo yung gusto mong gawin. Yeah. Oo. Which Parang is right. i-turn mo siya into yung motivation mo. To keep going. Oo.
Ayan. So that's a good thing to do and realize before we face March. So guys, thank you so much for keeping the company. Thank you so much to JVS Productions and of course Lady Boss for making us glowing every day. Kaya naman, see you on the next episode. This has been Jerome Ray Sanoy. And this is Congresswoman Attorney Migs Nograles. Ask me, PBA, paano ba, attorney? And always remember, Amping Kanunay. Bye guys! Got questions? Ask me. PBA, paano ba, attorney? With Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping Kanunay.